Hi, good morning everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Philippians chapter 1 verse 27. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit, with one mind, striving side by side for the faith of the gospel. So, pinapangaral dito na yung gospel, sinasabi dito sa mga taga-Pilipos na si Apostle Pablo, pinamuhay niya yung isang klase ng buhay na nararapat sa ebanghelyo ng ating na si Jesus Christ. So, kailangan mamuhay tayo sa ng karapat-dapat sa ngalan ng ebanghelyo. So, dumating sa pagkakataon na siya naman yung pinapersecute dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ. Kaya makikita dito na hindi mga disciple willing mamatay, sumunod, kasi naranasan nila yung pagliligtas. Nakita nila yung paano yung parusahan ni Jesus Christ dun sa krus. At kung paano namatay si Jesus Christ para maligtas tayo. So, kailangan mamuhay tayo ng nararapat at naayon sa ebanghelyo ng Jesus Christ. So, ang katuroan dito, sabi dito, why should you live worthy of the gospel? We were bought not by gold or silver, but by the blood of Jesus Christ. Nung tinubos tayo mula sa ating mga kasalanan, hindi tayo tinubos ng para lang sa pansarili, kundi dugo ni Jesus Christ. Knowing that we are ransomed, at dahil sa mga kasalanan na wala sa atin, dahil sa pagsasakripisyo ni Jesus Christ para sa atin. So, yun yung mga pagkakataon na malalaman natin sa ating buhay kung i-apply natin kung anong klaseng buhay na magkaroon ng matutunguhan, magkaroon ng direksyon, hindi pa ng sarili lamang. Hindi yung dating pamumuhay natin na puro luho, puro yung pansariling buhay lang yung mahalaga sa kanila. So, yung buhay ni Jesus Christ, doon yung makikita na yung dugo na binuwas ni Jesus Christ, ayun ang pinabayad sa atin. Kaya we are ransomed. Tinubos niya tayo dahil sa kanyang buhay. Nagkatawang tao siya dahil mahal niya tayo. So, anong ganti natin sa ganung ginawa ng Diyos para sa atin? So, hindi kailanman matatapatan na kahit anong sakripisyo natin, ang bawat isa sa atin, para matumbasan lang yung ginawa niya. Walang higit na makakatumbas sa pagmamahal at sakripisyo ni Jesus Christ sa buhay, sa pagligtas sa atin. Hindi natin matutumbasan na kahit na anong bagay or kahit na kung ginagawa natin kabutihan sa kapwa, yung ma-realize lang natin na isa lang yung buhay natin at ang buhay natin, wag nating sayangin. Merong limit ang oras na meron sa atin, pero yun ay hindi na ibabalik. So,
kailangan nating pahalagahan, kailangan nating pag-isipan ng mabuti kung ano yung paggagamitan ng oras na yun na binibigay sa atin. Kung tingin mo masasanay lang, mag-decide ka sa buhay mo na makapaglingkod sa Diyos, maibalik sa Kanya ang kapurihan at pasasalamat dahil tinubos tayo sa lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo at mawala yung at magkaroon ng kahalagahan, maging productive, lalo na pagpapalagana sa gospel. So, mula sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at bago tayo magrebelde, kailangang isipin natin ano ba yung purpose ng buhay natin at ano ba yung mga dapat nating gawin, dapat nating desisyonan sa buhay natin na hindi masayang mga lahat ng effort ginagawa natin para lang sa kapurihan ng Diyos. Ang mission ng Diyos para sa atin ay maging disciple. Kaya nga disciple the nation. So, yung purpose niya na magkaroon tayo ng pag-share ng ebanghelyo para maligtas ang tao. Para sa katulad natin niligtas ng tao. So, manampalataya tayo na ang lahat ng ginagawa natin ay dapat yan sa kapurihan at kalooban ng Diyos. At sa kadakilaan niya lang. Yung buhay natin nandun sa mission ng Diyos.